Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Sa game laban sa kanyang dating team ay naganap ang unang triple-double ni Luka Doncic bilang parte ng Los Angeles Lakers na 19 points, 15 rebounds, and 12 assists. May kasama rin itong 3 steals and 2 blocks. Ayon sa Lakers reporter ng ESPN Dave McMenamin ay dahil nga daw sa mga usap-usapan tungkol sa totoong rason ng pag-trade kay Luka na mataba umano ito at tamad, nagising nga daw nito ang halimaw sa loob ni Luka Doncic at mukhang nakita nga natin ito hindi sa kanyang performance bagkus sa napakabilis na body transformation niya. Sa loob lamang ng 2 linggo ay nakita natin ang mabilis na pagpayat ni Luka. Hindi man natin ito nakikita subalit patunay lang ito na extra effort ang pinapakita niya sa ensayo at sa mga workouts. Sa ngayon ay hindi pa nagkakaroon ng efficient shooting game si Luka sa Lakers. Subalit dahil nga sa kanya ay nalilibre ang kanyang mga kakampi at talagang bawat hawak niya ng bola ay automatic na dumadating ang double team. Ganun pa man ay nagtatala pa rin nga siya ng mga solid na numero. Habang sa LeBron naman ay patuloy pa rin nga ang kanyang all-around performance offensively and defensively. Si Austin Reaves ay isa pa rin nga sa mga best third option sa NBA at solid in and out game naman ang pinapakita ni Rui Hachimura. Ang Lakers ay pang-apat ngayon sa Western Conference at hindi din sila nalalayo sa number 2 seed sa West. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Habang patuloy naman ang mainit na performance ng Golden State Warriors at umabante na sila sa 6 wins and only 1 loss na record sa mga games na kasama nila si Jimmy Butler. Pinulbos nga nila ang Charlotte Hornets sa score na 128-92. 16 points si Buddy Hield, 15 points, 6 rebounds, 6 assists si Draymond Green, 15 points, 6 assists din si Stephen Curry, 14 points si GP2, 13 points si Moses Moody, 12 points, 5 rebounds si Kevin Knox, 10 points, 5 rebounds si Podziemski, at 6 points, 8 rebounds, and 5 assists si Jimmy Butler. Ang may pinakamataas nga sa kanila na playing time ay si Podziemski na naglaro lamang ng 24 minutes. Kaya naman balance scoring nga talagang pinakita ng Warriors sa game na ito. Ang Hornets mga kaibigan ang unang team sa kasaysayan ng NBA na natalo ng 3 magkakasunod na game kung saan 35 points o higit pa ang tambak sa kanila. Habang ang Warriors naman ay patuloy nga na dumidikit sa 6 seed ng Western Conference. Umabante naman sa 6 ang magkakasunod na panalo ng Boston Celtics ang talunin nila ang Toronto Raptors sa score na 111-101. 24 points, 5 rebounds, 4 assists si Jaylen Brown, 22 points, 5 assists, 3 steals and 2 blocks si Derrick White, 20.7 rebounds si Peyton Pritchard at 19 points, 6 rebounds and 11 assists si Jason Tatum. Ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.